Samot-saring mga sakuna ang nararanasan sa Pilipinas. Nariyan ang mga lindol, bagyo, matinding mga pagbaha, pagguho ng lupa at marami pang iba. Paano ito hinaharap ng bawat Pilipino? At ang kahandaan ng mga bansang may pusong palaging handang tumulong sa kanilang kapwa. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po si Susan K. Nang tumama sa Cebu ang matinding lindol noong September 2025, hugos ang tulong mula sa iba't ibang panig ng bansa at maging sa ibayong dagat. Walang patid ang pagdating ng saklolo mula sa pamahalaan, local government, iba't ibang organisasyon at ilang mga individual. Kaagad ding nagtungo doon si Dr. Marlo Maamo at kanyang mga kasamahan mula sa Philippine Coast Guard Auxiliary para sa medical mission at relief operations. Nagdala sila ng mga gamot para sa agarang medikal na atensyon ng ating mga kababayan. Habang patuloy ang retrieval operation, sinabayan naman ito ng grupo ni Dr. Maamo na isa-isang ma-check up ang ating mga kababayan sa ilang evacuation centers. Tulad ng pakikipagtulungan ng St. Paul's Hospital Foundation mula po sa Canada, ang St. Paul's CME Conference Office ay nakipagtulungan sa pamamagitan ng Bantay OCW Foundation na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan saang nang bahagi ng ating bansa. Ito ang mga panahong kailangan ng mga kababayan natin na maramdamang hindi sila nag-iisa at may mga taong nagmamalasakit na umaalalay sa kanila sa panahon ng mga sakuna at kagipitan. Mula dito sa Cebu City, dumalaw ang inyong Bantay OCW team para makakwentuhan si Dr. Marlo Maamo mula sa Cebu City. Dr. Marlo Maamo, welcome po sa ating programa. Magandang araw po. Yes sir, and thank you na mapaunlakan ninyo kami kasi gusto kong kumustahin muna kayo dito sa Cebu. Actually, galing pa kami doon sa medical mission sa one of the affected town, Tabugon. Marami din silang mga sakit doon after the earthquake like water and foodborne diseases. Like for example, sa mga waterborne diseases, yung mga diarrhea, amoebiasis, mga typhoid fever. Hindi lang sa mga bata ang tinatamaan yan. Adults pati and adulto children. rin. Oo. Usually po kasi pag may mga ganyang mga sakuna, mga insidenteng ganito, gaano kahanda ang medical team dito sa Cebu o maging sa iba't ibang lugar bilang isang pribadong individual? Yes, sa aming organization, Philippine Coast Guard Auxiliary. Okay. Of course, nakaready yan in case of natural disasters. Medical response team, rescue team. Opo. Pero Dok, napakahalaga na kayo mismo na nakakaunawa pagdating sa kalusugan ng tao, yung kaagad na rumeresponde dito sa ating mga kababayan. Actually, siguro the day after the earthquake, nandun na kami. Nagpunta kami sa mga iba't ibang lugar, check lang kung anong kailangan, then nagdala kami ng needed na medicines. Bukod po dun sa aktwal na talagang tinamaan ng mga pagguho na ito, ano pa po yung pwedeng masabi ninyo na sakit na pwede niyang maramdaman na hindi nakikita, invisible sa aming mga mata? Yung mga after the earthquake, maraming nag-anxiety reaction. Ayun. Hindi makatulog. Opo. Parang may mga headache. Natural yun. Parang actually more on psychological. Pero Dok, yung takot nila na ayaw din nilang bumalik muli sa kanilang mga tahanan, di po ba? O sa mga gusali kung saan sila tumitira. Yes, marami din. Hindi sila natulog sa kanilang mga bahay. So, nandun lang sa labas, including yung mga bata. That's why prone sila sa mga diseases. Opo. Matagal na po kayo na naglilingkod, siyempre, bilang doktor. Tagal na, siguro mga 30 years. Sa 30 taon na doctor kayo, may panahon ba na sabihin na nating naiba yung takbo ng propesyon ni Dr. Maamo? At first, kasi ako nagtatrabaho ako sa hospital, as chief of hospital for 7 years. Then naging mayor din ako. Oh, nag-mayor kayo. Pero sa later yon,
Sa Leyte. Leyte. Bakit po kayo naging mayor sa Leyte at taga Cebu kayo? Actually, ang parents ko is from Leyte talaga. Okay. Pero dito ako natapos sa Cebu City. Dito Mm. ako pinanganak. Oo. Pero yung parents ko nagstay sa Leyte. So dito, tapos nag-move sila dito. Hindi sila nag-move. Dito lang ako pinanganak. Dito ka lang pinanganak? Nandun talaga sila sa Leyte. Okay. So, naging doctor ako. Napunta ako doon. Na-practice ako doon. Naglingkod din kayo sa Leyte. Kasi yung mother ko is mayor. Then Opo. yung father ko is a rural health Mm-mm. doctor. So, doon kayo exposed ako sa nagmana. public health talaga. Public service. Doon sa rural Rural health areas. doctor. Oo. Ano pong naintindihan nyo doon? Nung bata pa kayo o nung nagtapos kayo sa pagiging doktor na nakita nyo doon sa tatay ninyo? Actually, of course, yung pagiging talaga, public servant. Yung sincere, pagka-sincere public servant talaga. Doktor siya sa rural Rural centers. rural health rural center. areas. Opo. Oo. No, usually, that time, nung bata pa ako, usually, wala pang electricity doon that time. So, may mga tao na galing sa ibang lugar. Mm-mm. Kasi that time, walang island kasi yon panahon island, walang daan. Opo. So, for example, yung mga emergency, mag-pump boat pa. Mhm. So, usually 1 o'clock, 2 a.m., magpunta sa bahay namin, magpatulong sa father ko. And yung experience na yon, nung nag-mayor kayo, nag-focus ka sa health. Of course, because nag-start naman ako ng pagiging doctor talaga. Opo. Then naging mayor ako. Di po ba, sabi nga, may mga nakausap din ako mga rural doctors. Marami pa rin ba tayong mga kababayan na namatay na lang na hindi nakakita ng hospital? Hindi nakarating sa hospital? Meron din kasi Talagang may depende ganon. sa mga malalayong lugar. Mm-mm. Kasi wala silang pera, Opo. walang transportation. So mag-wait sila hanggang maging serious na yung patient nila. Then before sila magpunta sa hospital, usually kung magpunta na hospital, serious na yung patient. Mhm. Mm-mm. Naging health consultant ako ni Mayor Tames Menya at saka ni Mayor Raymond Garcia. O, ilang mayor ito? Dalawang mayor. And then, just tumulong ako sa mga, mga health promotion programs. Mhm. Like for example, yung mga pagbigay ng mga maintenance medication. So, that time, nagpunta ako sa mga barangays. So, through the sitios talaga. Yung mga sitios na hindi pa napunta ng mga doctors. Mhm. Yung mga bahay na ever since walang mga doctors na nakapunta doon. Dito sa city, ha? Oo, sa city? Oh, yes, because usually, yung mga patients nagpunta man sa health centers, Opo, sa mga opo. hospitals. Hindi naman nagpunta sa mga bahay-bahay. Mhm. So kami, punta talaga sa mga bahay. O, kasi kayo nag-house to house. Oh, house to house. Gaano ka-effective yung house to house? Kinakatok ninyo o sino mga kailangan magpakonsulta dyan? Ganon? And then sabi nyo, nagdadala pa kayo ng mga gamot sa kanila, libre na po ito? Meron. Until now, yun ang ginawa ko. Okay. Every day ako napunta ng mga pasyente. Puntahan ko, especially mga bedridden patients. Mhm. Bakit yung ginagawa yan? Wala lang, advocacy ko talaga. Talagang gusto nyong tumulong. Gusto ko talaga. Pero ngayon po nagpa-practice naman kayo. Online Online consultation. Oh, okay. Actually, nag-start to yung online consultation ko. Nag-start pandemic. Opo. March 22, nag-start agad ako ng online consultation. So, I am the one of the few doctors, whole Philippines, na nag-start sa online. And gaano ka-effective yung online consultation? Maraming natulungan. Actually, pero that time, nag-chat muna ako. Chat lang ginamit ko. Kasi alam ko naman kung paano makipag-usap sa mga through phone, Opo. sa mga patients ba. So marami akong tulungan. Siguro first 45 days, mga 6,000 patients. 6,000 agad? Grabe. Actually, During pandemic yan. First 45 days sa lockdown. Okay. Until May, until April 30. Mm-mm. Marami akong Ang natulungan. taas pa ng anxiety no, hindi po ba? Mm. Tapos hindi namin alam, natatagal pala ng 3 years. And after that, parang nagawa ko na ring business siya ba? Nakatulong din sa akin. Kahit pa paano yung online consult, meron din. Meron. Kasi nakagather ko ng mga maraming patients. Pero Doc, ang laking tulong po nun kasi hindi rin kami makapunta sa mga hospitals, hindi po ba? Actually, marami talaga akong natulungan aside from na-treat ko. Pero mayroon ding, that time, maraming serious na patients na nagka-pneumonia. Oo. Hindi ka makapunta sa hospitals kasi puno. Opo, totoo yun. So, di ba maraming mga patients na hindi na in-accept? Yes. So, nagtawag sila sa akin.
Yun lang, oo, napakahalaga nun. natulungan ko talaga na save kong life nila. Totoo yun, Doc. Kasi yun yung time na ang tao talagang hindi na alam kung anong gagawin. Kahit gusto pang dalhin sa hospital, walang tatanggap. Walang tatanggap Oo, talaga. Or, Pero marami talaga akong natulungan Opo. kasi nag-text man sa akin, nag-chat sa akin. so, ang kailangan nila yung agad na masabi ninyo anong dapat gawin, di Of po course, ba? ma-prescribe mo kaagad. Kasi alam ko naman nung ano talaga yung sakit nila. Opo, oo. So, yung mga gamot na yan, mabilis, nakakatakbo naman sila, Rutina. pwede pa naman. Pwede. Ano yung mga naiisip nyo during that time? During those time na, pwede pala tayo mag-online consult. Pero never ninyong ginawa yon hanggang nagsimula lang yung pandemic. Di po ba? Oo nga. Oo. So, nag-start talaga yung pandemic. Buti naisipan ninyo magpa-online consult. Kasi wala naman akong magawa. Kailangan din ako magtulong. So, kasi hindi ka makapunta ng mga clinic. Opo. So, hindi ka, di ba, yung hospitals puno. So, yung mga clinic close. Pero ngayon po na siyempre kalusugan pa rin yung dapat na nakafocus ang tao. Kasi kung wala tayong kalusugan, baliwala ang lahat, di po ba? Paano dapat pangalagaan ang kalusugan? Of course, importante talaga yung healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Sample? Yung diet, exercise, yung mga bisyo, yung mga smoking, mga alcohol drinking. Yan talaga, importante talaga. Madaling sabihin yan, madali naming marinig, diet. At least sample ng diet, paano nila maintindihan yun? Like, for example, yung sa mga hypertensive, so low Okay. salt diet, yung sa mga mataas yung cholesterol, low fat diet. Kung hindi po nila alam, wala pa silang alam na may gano'n na pala sila. Paano maiwasan nito? Of course, pwede sila nagpunta talaga sa mga doctors, magpa-check up talaga. And para ma-screen ba? Or depende siguro at the age of 40, pwede na sila magpa-executive panel. Or at the age of 30, kung ano talaga, may family history sila sa mga chronic diseases like hypertension, diabetes, pwede na siya mag-start ng magpa-check up. So highly recommended nyo talaga yan, magpapacheck up. Pa-check up. Hindi magpupunta sa doctor kung may sakit na. Hindi. Dapat nagpapacheck up na Of walang course, nararamdaman. prevention. Anong klase ng exercise? Kailangan bang mag-gym? Kailangan bang nag-e-enroll ka Hindi sa naman gym? kailangan, pwede naman Oo. mag-walking 45 minutes 3 times a day. Okay. Pwede siya. 45 minutes. Walking. Wala Oh, na, hindi magasto yung, di ba? Gastos yun. Wala nang gastos. Wala no? nang gastos. So, disiplina lang talaga. Self-discipline. So, posible na magkaroon pa rin ang bawat isa ng mabuting kalusugan. Pwede. Sige nga po, paalalahanan ninyo ang ating mga kababayan, hindi lang dito sa Cebu City, hindi lang sa Cebu Province, napapanood tayo worldwide. Go ahead po. Kailangan talaga take care kayo sa inyong health. Kasi health is wealth, di ba? Kung hindi maganda yung health natin, maka-affect din sa family natin. Kasi, for example, yung father may sakit, hindi makapagtrabaho, then yung mga bata ma-affected din. So, kailangan talaga na everybody observe talaga ng proper diet, proper healthy lifestyle. No, example, healthy lifestyle and proper diet and exercise. Dr. Maamo, thank you very much. Magkita po tayong muli, dadalawin ko kayo ulit dito sa Cebu City. Thank you. Thank you, sir. Si Dr. Marlo Maamo, isa pong general practitioner, manggagamot, naglingkod sa ating mga kababayan mula noon hanggang ngayon. At syempre pa yung kanyang mga paalala, napakahalaga po yan, health is wealth, totoo yan, dahil baliwala ang lahat kung wala po tayong mabuting kalusugan. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW mula po dito sa Cebu City. Ako po si Susan K.